Hello, my dear Gemini. First 15 days of July. This is from July 1 hanggang July 15, 2024. And this is a general reading. Magre-reminder lamang ako mga my dear Gemini na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. So, hanapin natin my dear yung overall energy para sa yung first 15 days of July. Gemini. Ang hirap ka mong magkaroon ng jumping card sa card na to. Ayun, may umangat doon kaso hindi ko siya natsambahan. Okay, tingnan natin. Hindi ko siya na kuha. Gemini, first 15 day. Ito. Okay. So, what is this? I hide beyond material things. Behind to. Beyond. Behind material things. I hide behind material things. Okay. Ang nakukuha ko dyan na energy, my dear, is more on shopping. Parang obsession of shopping, buying things na hindi mo naman kailangan. And there's a reason kung bakit mo ginagawa yun. Or bakit mo biglang naramdaman na parang kailangan ko to. Kahit hindi mo naman talaga kailangan. Kasi energy of hide. Ibig sabihin, meron kang tinatago, my dear Gemini, dun sa energy of buying things, of material things. Okay. So, dagdagan natin yan, my dear. Tingnan natin bakit ganun yung energy mo. Pero, ang deeper meaning lang yan, my dear, is there's a tendency sa first 15 days of July na parang mag-crave ka sa mga bagay or bigla kang ma-attract sa isang bagay or even though pagkain na hindi naman dapat. Okay? So, ibig sabihin baka meron pang mas importanteng bagay na kailangan mong paglaanan nun. Paglaanan ng pera mo. Okay? Saglit lang, yung kabilang ilong ko. Sinisipon ako. Okay. So, let's go tayo. My dear Gemini, yung isang ilong ko hindi nakikipag-cooperate. Okay? So, my dear Gemini, 3 additional cards. First card mo, my dear, is ego, self-worth, self-esteem, energy ng pride. Okay? Energy ng pride, my dear. Taas ng pride. This is more on power, my dear Gemini. No? Parang, kaya ko to. Kahit na hindi mo to kaya. So, I think parang walang comfort masyado sa paligid mo. Yun ang nakukuha ko dito na energy. More on very independent. Kailangan mo ng comfort. Kailangan mo ng love. Kailangan mo ng care sa first 15 days of July, pero you choose, my dear Gemini, na hindi ko kailangan. Hindi kita kailangan. I do not need you. Kaya ko to. Kaya ang nangyayari, yung iba sa inyo, or yung sign ninyo, my dear Gemini, is nagpo-focus sa energy ng material. Nagpo-focus sa energy ng food. I can feel food. I can taste food. Parang meron sa inyo parang tamang kain, food trip, yun ang nakukuha ko na energy. Yung iba naman sa inyo ay bili ng bili or nagki-crave ng mga gamit na hindi naman talaga kailangan. Okay? So, let's go tayo may energy ng pride. Saglit lang. Wait a minute, ha? Saglit lang. Okay, I'm back. Kasi tumutulo talaga siya. And ayoko naman ipakita sa inyo na tumutulo siya. Okay.
So, next card natin over here is Energy of Third Wheel. Okay, my dear. Energy of Third Wheel. Option. Parang option ka. Ang nakukuha ko na energy so far, my dear, is mas gugustuhin mo pa na maging mag-isa kaysa maging panakipbutas ka. Yun ang nakukuha ko na energy dito. Kumbaga parang hindi naman talaga ako yung priority mo, hindi naman talaga ako yung gusto mo, hindi naman talaga ako mahalaga sa'yo. Ganun ang nakukuha ko. Kaya parang you are trying your best, my dear Gemini, first 15 days of July, na i-distansya yung sarili mo dito sa energy na hindi ka naman masyadong pinapahalagahan. There's a tendency na baka third party issue to, my dear. And parang sinasabi mo na, sige, yan ang gusto mo, go, be it. Diba? Parang ganun sinasabi mo. Ang lakas ng energy ng pride dito, my dear, which is more on ego. At the same time, hindi ko siya nakikita as 100% na bad na energy, my dear. Nakikita ko siya as like, sinasabi mo sa sarili mo na hindi ito yung worth ko. Hindi ko worth na maging third wheel. Hindi ko worth na masali sa kahit anong third party na energy. Kasi ang worth ko is maging number 1. Yun na nakukuha ko dito. Dapat number 1 ako. Hindi ako pwedeng maging kabet. Hindi ako pwedeng maging third wheel, back up lang, ganon. Hindi din naman pwede na meron din. If I am in a relationship, hindi naman din pwede na meron kang kabit. Ibig sabihin, meron akong kahati sa pagmamahal mo. Ganon na nakukuha ko dito. But so far, you are releasing this kind of energy, my dear Gemini, to the point na, syempre tao ka lang. Meron kang emotion, meron kang nararamdaman. So, ang nangyayari, you are hiding something and there's a tendency na mag-hide ka sa energy ng material and food. Yun ang pinaka nakukuha kong energy dito sa Oracle card. Next card, my dear. Last card tayo. Kasi tatlong additional message is, we have here the energy of bullying. Okay? So, ayaw mo na ng ganito. Ayaw mo na ng ganitong sistema, my dear, na parang kailangan ka lang, tapos pag hindi ka na kailangan, ilalagay ka na lang sa isang sulok, di ka napapansinin. Yun na nakukuha ko dito na energy, my dear. So, inaalis mo yung sarili mo dito sa sitwasyon na parang ginagawa ka lang option. Tatawagan ka lang, Gemini, ay punta ka nga dito kasi malungkot ako. Gemini, punta ka nga dito kasi kailangan ko ng kamutin mo yung likod ko. Yung mga ganun na energy. Ayaw mo ng ganon. Pero so far, hindi to magiging madali sa'yo. You are just acting na, ay, malakas ako, I am strong. Strong ako eh, hindi pwede yung ganyan. So, anong nangyayari? Nagpo-food trip ka. Kain ka ng kain kasi nai-stress ka. Bili ka ng bili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Tapos na to. Tapos, dito na tayo. And then, i-akit na natin itong mga cards pataas. Okay, my dear. Additional message na tayo gamit ang ating regular set of tarot. Gemini, first 15 days of July. Gemini. The Hangman. Okay. So, maganda yung hindi siya maganda kasi nakatiwarit si Hangman, my dear. Nakabaliktad siya. Pero, ang positive side kasi ng Hangman is, syempre nakabaliktad ka, tinitingnan mo yung sitwasyon sa ibang pananaw, sa ibang anggulo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. So, you are trying to adapt as much as possible dun sa sitwasyon, my dear, na kinabibilangan mo na, sige, ito na kasi, nandito na kasi ako eh. Pero, hindi ko deserve yung ganyan. Okay. Kumbaga, kung sa relationship, kaya kong konsintihin yung kalokohan mo, pero wag naman harap-harapan. Wag naman bastusan. So, you're trying to correct yung isang action ng isang energy or ng isang tao na, oo, nandito na ako, kasama na kita eh. Hindi na ako makakaalis sa'yo kasi kasal na tayo or magkatrabaho tayo, nasa iisang compound tayo.
Pero, wag mo naman akong gaguhin ng harap-harapan. Wag mo naman akong, alam mo yun, kulang na lang, dalhin mo na lang dito sa bahay, dito mo na gawin yung milagro eh. Di parang ganon. Dito na mismo sa harapan ko, yun na nakukuha ko dito na energy. And, yes, may konting pressure ako nakukuha pagdating sa'yo, pero in a point na kaya mo pa rin i-handle yung sarili mo. Hindi ka nagkakalat, hindi ka nagwawala, kinokorek mo lang. Okay? You're trying to adapt to the situation. Okay, next card, my dear. Next card kasama ng ating hangman, Gemini, first 15 days of July. Gemini, first 15 days of July. Okay. Muntikan pang mapunit. Okay. We have here the energy of magician. Okay? So, the energy of magician is more on manifesting something. Okay? So, ang lakas ng energy mo, my dear. Nararamdaman mo yung power ng first 15 days of June na nagmamarinate sa'yo. Okay? You have this energy na pumapasok galing sa energy ng first 15 days of July. Nararamdaman, teka, kaya ko to. The confidence, my dear. The confidence is there. Na walang imposible kasi umaayon sa akin ang first 15 days of July. Kakampi ko ang first 15 days of July. So, lahat ng gusto kong gawin ay magagawa ko. The energy of power, the confidence is there. But, alam naman natin sa totoo lang, my dear Gemini, na hindi naman yun totoo. But, that's the feeling. Pakiramdam mo yun, my dear Gemini. So, ang nangyayari is, teka, umpisahan natin doon sa pinaka-blockage. At ang blockage ay ito. Tinatarantado mo ko eh. So, teka, ayusin muna kita. Kasi, hindi ako makaka-move forward nang hindi ko ito aayusin eh. Teka lang. Okay. Yun na nakukuha ko. Dito muna tayo. Ikaw muna ang aayusin ko. Teka lang, ganito, ganyan, ganito, ganon. Hindi pwede na ginagawa mo kong option, hindi pwede na ginaganyan mo ko, hindi pwede na ganito, ganyan, ganon. But so far, ang ganda ng energy. To the point na nakabaliktad ka sa hangman, my dear, tapos tinitingnan mo yung sitwasyon sa ibang anggulo, that is the energy of magician. Ibig sabihin, sa napaka-tight na sitwasyon, napaka-difficult na situation, nagagawa mong i-convert into positive. Nagagawa mong, teka, ganito pala yun, ganito pala siya, ganun. But you're trying to analyze, you are having this energy inside you that you can actually analyze difficult situation in a different way. Okay? So, let's go tayo. Kasama ng ating magician, hangman and magician is, ganda ng card so far. We have here the 9 of Cups. Relax. Kalmado yung energy. Okay? The confidence is there lang, my dear. Sorry to break this, my dear. Maganda yung energy, pero more on process siya. Hindi siya yung klase ng reading na pagsampa ng first 15 days of July, nandyan na yung pera. Pagsampa ng first 15 days, nandyan na yung good news. Nanggagaling sa'yo, my dear. Ibig sabihin, tatrabahuin mo to, my dear. And you finally decided na, teka, dito ko umpisahan sa blockage and then so on and so forth. Kasi wala akong nararamdaman, my dear, sa card mo sa lamesa na nagsasabi na, yes, may parating. Yes, ganito. Nararamdaman ko, my dear, na kailangan mo siyang trabahuin. Okay? Because you are the magician. Okay? Kasi ang bad energy, my dear, ng magician is posible siya maging illusion. Like magician, illusion. But at the same time, kung talagang i-dedicate mo yung sarili mo doon sa isang bagay, magkakatotoo siya. Pwede mo siyang i-manifest. And, ang ganda, because nagkukulab yung ikaw mismo, Gemini, at saka yung first 15 days of July, nagkukombine siya, and then, ang ganda ng result, nagbo-boost yung energy mo. Okay? So, walang imposible sa'yo, my dear. Okay? But so far, yung pinakaunang energy na nakuha ko, is nandun ka muna sa blockage. Kasi, tao ka eh. Tao ka, my dear. So, you can feel some emotion. You can feel something inside you. Pero dahil nga, kailangan strong ako eh. Kailangan. So, ang nangyari, tamang food trip. Tamang bili ng ganito. Tamang ganyan. Okay? Let's go tayo. Last card tayo sa ating second row.
Last card na tayo, tapos clarification na tayo, my dear Gemini. Gemini, ito daw. We have here the Three of Pentacles. Energy of collaboration. Okay? So, gusto mo, mag-collab tayo. Magtulungan tayo. Okay? Magtulungan tayo. Hindi naman typical na, oy, magtrabaho ka. Ganito, ganyan. Pwede din. Pero, ang nakukuha ko na energies, makipag-cooperate ka. Diba? Kung gusto mo pang mabuhay, makipag-cooperate ka. Parang ganun na nakukuha ko na energy. Kung gusto mo pang magtagal sa buhay, kung makipag-cooperate ka. Yun na nakukuha ko na energy. Okay? So, isa sa energy na pumapasok dito, my dear, is baka meron sa inyong naghahanap ng panibagong trabaho or panibagong amo. Eto na siya. No? Darating siya. Magkakaroon ka ng panibagong employer, magkakaroon ka ng panibagong trabaho. It's more on new job ang nakukuha ko. Okay? Kasi posible na kung saan ka nagtatrabaho or kung saan ka nagwo-work, this is a different energy, my dear, ha? Kung saan ka nagwo-work, there's a tendency na yung employer mo, yung boss mo ay masyadong bully. Okay? Masyado siyang bully. And ayaw mo ng ganon. So, there's a tendency na baka kausapin mo yung employer o yung amo na kung hindi ka magbabago, magpapalit ako ng trabaho. Okay? Sa different energy yon. But so far, kung titingnan mo yung overall na energy, lahat ng tao na ginagawa kang option, na ginagawa kang third wheel, na ginagago ka harap-harapan, my dear, i-correct mo to. Nandoon yung energy. And at the same time, dahil tao ka, you are feeling something inside you, nasasaktan ka, so yun. Gawin mo, kain ka ng kain, bili ka ng bili. Okay, clarification na tayo, my dear. Clarification, my dear Gemini. Okay, ito daw. We have here the Three of Swords. Diba? Nasasaktan ka, my dear. Nasasaktan ka sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo, pero ayaw mo nang palalain yung sitwasyon. So, ang gagawin mo is, susubukan mong ayusin, susubukan mong kausapin. Pero kung hindi na talaga mag-work, I guess, my dear, last na to. First 15 days of July, this is going to be the last time na susubukan mong ayusin yung connection nyo nung tao na yun. It really doesn't matter kung amo mo yan, karelasyon mo yan, kaibigan mo yan, katrabaho mo yan. This is going to be the last time na makikipag-deal ka doon sa tao na yun. Kasi ayaw mo makipag-cooperate. Magiging blockage siya sa'yo. Okay? Ayaw nyo makipag-cooperate, balakid lang siya sa'yo. Last 3 cards, my dear Gemini. We have here 2 cards. Okay? Hindi ko muna sisilipin. 2 cards to, my dear. King of Wands. Okay? King of Wands is related sa energy ng mga bagay na gusto. Okay? So, siya ang king ng action. Okay? And partner siya ng magician. So, maganda to kasi marami sa inyo, my dear, ang ipupush na ninyo yung mga bagay na gusto ninyo. But, sabi ko nga kanina, magpo-focus muna kayo dun sa blockage. Ang kasama ng ating king, kasama to ng magician is the Wheel of Fortune. Okay? So, nakatapat sa iyo, my dear. Lately, nireading ko si Libra, which is air sign din. Parang ganito din yung energy. So, may nangyayari sa inyo mga air sign na parang nagkakaroon kayo ng Wheel of Fortune. Parang this is the time na ayusin ninyo ulit ang inyong mga buhay. Parang ganon. No? Parang gusto mo itama na yung mga pagkakamali or something like that. And nag-uumpisa kayo, which is ikaw, my dear, sa energy ng mga blockages. No? Lahat ng mga blockages, kumbaga, ang alis kayo dyan, alis kayo dyan, alis kayo dyan. Ikaw, more focus ka dun sa ginagawa kang option. Hindi ka pinapahalagan, hindi ka binibigyan ng value. Okay, we have here the Wheel of Fortune, partner ng ating 9 of Cups. Last card na lang tayo, my dear. Last card, we have here the 9 of Wands. Okay? Hirap na hirap si 9 of Wands dyan, and partner niya ang ating 3 of Pentacles, which is may kinalaman sa energy ng employer. Employer, amo, collaboration. Hirap na hirap ka dito, my dear. May nagpapahirap sa'yo. And doon ka talaga nakapokus, my dear, sa nagpapahirap sa'yo. Yung isa pang energy sa gilid mo.
kung sa amo mo man yan, katrabaho mo man yan, asawa mo man yan, kaibigan mo man yan, diyan ka nakapokus. Kasi diyan nagkakaroon ng problema eh. Kaya ang nangyayari dito, kagaya ng sinabi ko kanina, may papasok na energy ng panibagong employment sa'yo. So baka makikita mo, naglalakad ka, uy, hiring sa ganito, ay hiring, parang ganun yung nangyayari. So therefore, parang nararamdaman mo na teka, parang hindi to magiging okay. But so far, ang lakas ng energy, parang you are acting na parang wala nangyayari, okay lang ako, everything is good, but deep inside, yun nga lang, be careful ka lang my dear, kasi because of your emotion, baka kumain ka ng mga unhealthy foods, or baka bumili ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan, baka mag-hoarding ka or something like that, but I can feel you, nararamdaman kita kasi meron kang nararamdaman inside you, but yun nga lang, it is just an warning. Bottom deck of the card, we have here the 8 of Cups. Walk out na energy. So, nakukuha ko dito parang hindi na to masisettled. Parang hindi ka maintindihan nung kabilang side. Parang sinasabi, anong sinasabi mo, Gemini? Ano nangyayari sa'yo? Wala akong alam. So, therefore, ang mangyayari is, this is going to be the last time, my dear Gemini, na makikipag-deal ka sa tao na to, na ibababa mo yung sarili mo sa level niya, nakakausapin mo siya, na magiging kalmado ka, and then after noon, pagsampa or bago matapos, my dear, ang first 15 days of July, mag-walk out ka na, alis ka na, ibang chapter na ang second half of July mo, my dear. So, it is very interesting. So, mag-subscribe ka na kung napadaan ka lang dito. And, yun. There's a tendency na panibagong trabaho, panibagong employment, detachment, and everything kasi this is the 8 of Cups. Walk out na energy, okay? So, my dear Gemini, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of July. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Mag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear.